Morning, good afternoon, good evening. It's Alan Burgos from hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our guys. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,144 subscribers. Thank you so much, guys. Konti na lang, magsi 7,200 na tayo. Keep it going, guys. And then please do continuously subscribe to our channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, ano po tayo, no? Teka lang, medyo hindi po yata patay yung camera natin. Yan. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, guys. Ang pag-usapan po natin, yung napapanahon na ano po, no? Yung pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po pala pag-aresto, kundi na lumabas na po ang arrest warrant, no? Yung warrant of arrest kay laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Lumiliit na ang mundo niya dahil lahat ng sangay ng gobyerno ay talagang tinutugis na siya mula sa Senado, mula sa House of Representatives, sa Justice Department, Department of Justice, na sinampahan na siya ng kaso, no, dalawang korte ng Pilipinas ay talagang nandun na yung kaso niya, yung sa Davao at saka sa Pasig. Yung sa Davao ay nag-issue na ng arrest warrant sa kanya. Pasig, sooner or later, lalabas na rin yan ng arrest warrant para sa kanya. Kanina po, pumunta po sa Kingdom. No? Kingdom. Sayang nga eh. Kingdom, ang mga taga-NBI, ang mga taga-pulis, mga opisyalis, matataas mga kalibre ng baril nandoon. Pinuntahan din ang mga bahay-bahay ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng ginagawa na ng gobyerno. Sayang nga ito Kingdom no? Dahil po birthday niya po sa April. Ngayong April, no? Birthday niya po ang ngayong April ay talaga namang ano pa no, talagang sayang no, sayang sa magse-celebrate sana siya sa birthday niya diyan sa Kingdom no, na pinatayo niya. Ito ay pinakamalaking uh, inside arena no, inside arena sa buong mundo. Mas malaki pa sa Philippine Arena na parang 56,000, ito 75,000 ang pwedeng manood at one time. Ang hindi nga natin maintindihan bakit po nagkaganon ang buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po kasi masyado po talagang nag-dig down deeper si Pastor Apollo Kibuloy sa politika. Okay? Yan, binalak niya pa nga tumakbo na senador, no? Eh, hindi ko nga alam kung makakatakbo pa ito. Mababa naman din sa survey. 0.02 lang yata to si Pastor Apollo Kibuloy sa mga surveys. So hindi talaga mananalo ito, no? Kahit pa sinasabi natin 7 million ang member ng kanyang kongregasyon. Pero yung ano na yung 7 million ay combination po yan ng foreign at saka local. Baka nga wala pang 1 million yung sa ano no? Sa local eh. Oh, so mananalo ba siya doon? Siyempre hindi. Oh, and then siyempre yung ano, yung mga ah, hindi na wala na si Duterte na bilang Pangulo ng Pilipinas na nandun niya ang influensya niya, no? Ngayon, sasabihin kaya ng mga Duterte na sumuko ka na dahil nagkaroon na ng kasos, kumbaga, no? Na hindi natin maintindihan din eh, 'di ba? Eh, ito rin si Pastor Apollo Kibuloy, nagsisinungaling. 'Di ba? Eh, pastor pa naman siya, nagsisinungaling. Ay, hindi. Sorry po pala. Hindi hindi po pala gano'n, no? Hindi pala gano'n. Ibig sabihin, baka po, no? Kung nasaan siya, hindi pa sabi niya dati, susuko na siya. O, di susuko na dapat siya. Something like that, no? Pero, naiintindihan din naman natin ang nag-brown out po no, buti na lang. Naintindihan din na po natin ang ano, ang sitwasyon dahil po ano no, tuloy-tuloy lang po tayo no kasi dito po sa ano, nag-brown out po no. Yan, nag-brown out po kaya ayun. Pero tuloy-tuloy lang po tayo kasi meron naman po tayong nakapag-charge naman po tayo dito no. Nandito po kasi tayo sa probinsya no. Ang ano po talaga, 'wag tayong magsisinungaling no. Kunwari kung guro ka, kung ano, wag kang magsisinungaling kahit kasimple. 'Di ba sabi nga nila, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, 'no? Lalong-lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kasi 'pag nagsinungaling ka, ay talaga parang may tinatago ka dun.
Okay, hindi hindi po maganda. Lalong-lalo na kunwari guro ka, hindi naman maganda kasi nagtuturo ka, 'no? Paano ka 'di ba, kunwari may pupuntahan ka, na dapat ano sinasabi mo 'yun, 'no? Oo, hindi ka nagsisinungaling kahit na ano, maliit na bagay 'yan. Kasi ang pagsisinungaling nga naniniwala tayo kapatid 'yan ng magnanakaw. Lalo na kung ano, kung nagsisinungaling ka tungkol sa mahal mo sa buhay. Dahil 'pag gano'n hindi mo talaga mahal yun, 'di ba? Something like that. Okey. Kaya po ano, ayun, naisingit lang po natin yun, nag-segue lang po tayo, 'no. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay, siguro mabait naman 'to 'no, dahil, nag-aano naman sa Biblia 'no, sabi nga nila hindi nila aakalain na kaya niyang gawin yun 'no. Siguro baka bintang lang alam mo mayaman na kasi, 'no, mayaman na kasi siya, sobrang yaman na niya, na-involve pa siya sa pulitika, okey. Siyempre yung mga galit sa kanya, lalo na si Senator, Risa Hontiveros na hindi naman niya sinuportahan kahit kailan, ay talagang magagalit naman sa kanya. Okey, siyempre dagdag exposure din 'to on the part of Senator Risa Hontiveros, pero siyempre, ginagawa lang naman ang trabaho ni Risa Hontiveros, 'no. Siyempre senador siya ng bayan, hangga't maaari kung ano 'no, pero kung tatakbo ito bilang pangulo ay hindi ito mananalo kila Raffy Tulfo at saka kay, Vice President Sara Duterte. Siyempre ngayon 'di ba, dapat nga alam niyo po ba bakit hindi na binabanatan ng mga liberal at ni Senator Risa Hontiveros ang BBM government? Kasi po ano na, nagkagulo na, at saka in the first place wala na silang magagawa dun, pass is pass, nanalo na si Bongbong Marcos. Ang ano, concentration nila ngayon ay yung, mananalo ba ang mga kandidato 'no, na ayaw nila 'no. Siyempre gagawa na sila ng paraan. Kaya hangga't maaari sinisira na nila si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Pero si Sara Duterte dapat naman nagsasalita na sa mga issue na, with regards to China dahil mawawalan talaga siya ng boto, okey? Nagsasalita na rin siya with regards to the arrest or to the possible arrest of Pastor Apollo Kibuloy. Dapat manawagan na siya na, "Oh, pastor, ano ka na, sumuko ka na 'no, kung wala ka namang kasalanan later on mapapawalang sala ka niyan." Okey. Ano pa naman 'di ba, si Pastor Apollo Kibuloy makukulong 'yan sa Davao, 'pag maaresto 'yan sa Davao 'yan 'no, Davao City Jail unless otherwise baka puwede pang dalhin 'yan dito sa Pasig 'no. Ayan, sa teritoryo nila Vico Soto, okey. Siyempre dagdag exposure na naman 'yan sa mga pulitiko, kilala naman natin ang mga ibang pulitiko dito sa ating bansa na 'pag ganyan ay talagang, umaano 'no, ginagamit nila ang sitwasyon upang maging mabango sila 'no. Napatunayan na natin 'yan sa maraming mga paraan, maraming mga pagkakataon na talaga namang ano 'yan 'no, gagamit at gagamit sila, okey, ng mga sitwasyon na hindi dapat 'no, para sila ay bumango, okey? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko 'no. So, lumiliit na ang mundo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong ngayon kung nasa Davao pa ba si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi po natin alam. Tingnan niyo po, for the past 2 weeks, 3 weeks 'no, mula nung, natapos yung ano, yung rally nila diyan sa ano, sa Liwasang Bonifacio, tahimik na siya. Mula nung ano 'di ba, nung nagka-meeting siya with the vloggers, okey? After nun wala na, tahimik na siya. Nung naggo-golf 'di ba, pinakita sa atin na naggo-golf siya, after nun tahimik na siya, 'no? Ang ano po natin ay baka nandiyan lang sa Davao or baka naman lumipad na sa mga bansang, very friendly sa kanila, okey? Siyempre money talks, 'di ba? Gano'n po 'yun. Okey, naano lang po natin kasi, ang ano po, hindi ko po sinasabing sinungaling per se si Pastor Apollo Kibuloy, ha. Hindi, pasensya na po 'no, hindi po 'yun ang ating intensyon na sabihin, 'no. Ang sinasabi lang po natin, ang bawat isa sa atin siyempre natural lang naman po na magsinungaling. Minsan 'no, minsan, 'di ba, 'pag sinasabing white lies kumbaga. Pero 'pag kunwari yung white lies na 'yun ay talaga namang, nagpapakasakit 'no, nasasaktan yung,
mahal mo sa buhay ay ibang usapan yun. Ibig sabihin hindi mo mahal yung taong yun kasi nakapagsinungaling ka, eh, 'di ba? Tapos yung pagsisinungaling yun parang normal lang kumbaga, 'no? Hindi mo alam tinitignan ka from afar, 'no? Tapos nakapagsinungaling ka na pala, 'no? For example, sasabihin mo, nasa bahay na ako." Pero in reality namamasyal ka lang pala together with your colleagues, 'di ba? Anong masama dun 'pag sinabi mo na, "Oh, ano ako, well, lalabas kami 'no, with our colleagues." Wala namang masama dun, 'di ba? Kung yun ang totoo, 'no, wag kang matakot na magsabi ng totoo, 'no, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtuturo sa mga bata. Kasi yun, eh, 'no? Sinasabi mo sa mga bata, "Oh, bawal magsinungaling, bawal 'di ba, magandang asal ang tinuturo mo." Pagkatapos ikaw na matanda, 'no, ikaw ang matanda na nagtuturo nun ay hindi mo ginagawa ng tama, 'di ba? There is something wrong. So gano'n 'yun 'no. So dapat si Pastor Apollo Kibuloy 'no, since ano naman siya, sabi niya dati na, yung sa mga, pag-aresto sa kanya 'pag nasa korte na, 'di ba? So, ipakita niya 'no, ipakita niya sa mundo na ipakita niya sa gobyerno na talagang sincero siya sa mga sinasabi niya, na susuko siya sa mga awtoridad. Okey, pagkakataon mo na 'to Pastor Apollo Kibuloy na maging tapat sa sinabi mo in the past, okey? Sige hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all.